Parte na ng buhay ng mga Pilipino ang mga kwentong aswang. Ang mga kwentong nagsalin-salin sa iba't ibang henerasyon at minsan pa nga ay nagkakaroon pa ng iba't ibang bersyon. Mga kwentong hindi mamatay-matay kahit na sa kasalukuyang panahon at sa kabila ng modernisasyon. Sabi nila, katang-isip lamang daw ng mga ninuno natin ang mga aswang. Gawa-gawang kwento ng mga matatanda upang gawing panakot sa mga batang ayaw matulog ng maaga. Pero ang tanong, totoo ba talaga ang mga aswang? Nag-e-exist nga ba talaga sila mula noon o kaya magpasa hanggang ngayon? Paano kung sasabihin kung totoo ang mga aswang? Napahinto si 3D sa pag-type sa keyboard ng kanyang laptop at marahang napabuntong hininga. Inayos muna niya ang kanyang salamin sa mata bago muling nagtipa sa kanyang laptop. Oo, totoo sila. Dahil naging parte sila ng nakaraan ko, maging sa kasalukuyan. Inayos na ni 3D ang kanyang pag-upo nang in-start na ng driver ang makina ng bus na sinasakyan niya. Sa wakas at makakaalis na rin ang bus. Ang sistema ay palagi kasing pinupuno iyon ng pasahero bago tuluyang umalis. Papunta ng probinsya ng Negros si 3D para sa proyektong ginagawa. Isa kasi siyang history teacher at history blogger. Nagsusulat siya ng artikulo sa isang blogging site kung saan siya kumikita ng malaki. Catchy kasi ang mga topic na pinupost niya roon kaya mabilis mapansin ng mga taong mahilig magbasa ng mga blogs. Isang taon na niyang ginagawa ang pagbablog. Sinasabay niya ito sa kanyang pagtuturo. Siyempre noong una nahihirapan siyang pagsabayin iyon pero nang lumaon ay nasanay na rin siya. History ang palaging topic ng mga blogs niya. Tungkol sa mga sinaunang paniniwala ng mga Pilipino. Magmula sa mga pamahiin at maging sa mga kwento na hindi mamatay-matay. Siyempre, ang mga kwentong aswang. Kung tutuusin ay mahirap ang ginagawa niyang pagbablog. Kailangan kasi ay naranasan talaga niya ang mga isinusulat niya na kung saan ito nga ay ang kanyang mga ibinabahagi para nang sa ganun ay mas mabilis siyang makapagsulat at mas ma-attach ang mga taong nagbabasa at madali itong paniwalaan. Bawal kasi ang fake news sa trabaho niya kaya nga sinadya niya talaga na puntahan ng Kabisayaan para makasagap ng impormasyon para sa kanyang gagawing blog. Sa totoo lang ay hindi siya sigurado sa gagawin niya pero marahil ito ay ang siyang magiging pinakamalaking break niya sa pagsusulat. Tiyak magiging sikat at astig siyang vlogger kapag na-feature niya ang tungkol sa mga aswang. Yun ang siyang nagbibigay ng tibay sa kanyang loob. Isinuot na ni 3D ang earpods sa magkabilang tenga niya at nagpatugtog na ng mga country music. Iyon kasi ang mga gustong-gusto niyang genre upang nang sa ganun ay makapag-relax at antukin. Kailangan niya kasi iyon sapagkat mahaba-haba pa ang kanyang biyahe. Nagising si 3D sa pagtapik sa kanya ng konduktor ng bus. Agad naman niyang kinuha ang earpods niya at tumingin sa labas. Nasa terminal na pala siya ng bus kung saan siya bababa. Isinukbit na niya ang kanyang itim na traveling bag at laptop case at bumaba na ng terminal.
Naghanap na siya ng makakainan dahil kanina pa siya nagugutom sa biyahe. Isang karinderya sa isang maliit na talipapa ang kanyang nahagilap at doon siya kumain. Nasa probinsya na talaga siya ng Negros dahil kakaiba na ang dialekto na ginagamit ng mga tao roon. Pagkatapos niyang kumain ay magsisimula na ang trabaho niya. Maghahanap siya ng taong pwedeng i-interviewin para magawa niya ang kanyang blog. Nasa ganoong ganap si 30 nang may marinig siyang nagkukwentuhan sa isang tindahan na hindi kalayuan sa kung saan siya naroroon. "Uy Mari, narinig mo na ba yung balita? May pinatay na naman daw ang aswang na gumagala sa lugar natin." Anang babaeng mataba. "Ay tama ka. Yung buntis pang asawa ni paring Teba na si Maring Telma, yung nabiktima ng aswang. Wakwak daw yung tiyan na, tas sinalakay daw sila ng aswang noong isang gabi." Anang payat na babae with matching actions pa. "Ay nako, napakadelikado talaga ng panahon ngayon. Tigtalambo pa naman kaya lumalabas sa mga aswang." Ani ng isa pang babae. Mabilis nang tinapos ni 30 ang kinakain dahil parang tumatayo na ang balahibo niya dahil sa mga naririnig niyang iyon kahit hindi siya sigurado kung totoo nga ba ang mga sinasabi ng mga ito. Pwede naman siyang umatras sa gagawin niya pero yun nga lang, nandito na siya. Ngayon pa ba siya aatras? May mga dala din siyang mga bagay na pwedeng ipanglaban o pangontra sa aswang kung kakailanganin niya. Nagtanong-tanong na si 30 kung sino pa o sino ba ang pwede niyang interviewin tungkol sa kasaysayan ng lugar kung saan siya naroroon at napadpad siya sa bahay ni Mang Baldo, ang kapitan ng isang baryo. "Ano ba ang sadya mo rito, iho?" Tanong ni Baldo sa kanya nang magkausap na sila. "Ay, isa po kasi akong history teacher tsaka vlogger. Nandito po ako sa probinsya para kumalap ng impormasyon tungkol sana po sa isusulat kong artikulo sa internet. Sabi po kasi ng mga napagtanungan ko kanina banda dun, kayo lang daw po yung pwedeng magsabi sa akin o yung masasabing nakakaalam ng istorya nitong lugar." "Ganun ba? Ano bang gusto mong malaman?" Pang-uusisa nito. "Tungkol po sa kwento ng mga aswang. Marami kasing nagsasabi na kilala raw yung Kabisayaan, partikular yung lugar ninyo sa mga kwentong aswang." Dire-diretsyong sabi ni 30. "Kwentong aswang?" Pag-uulit ng kapitan. "Opo." "Hindi ka ba natatakot sa pwedeng mangyari sa'yo sa ginagawa mong yan, iho? Hindi pwedeng banggitin ang salitang aswang sa lugar na ito. Pagkakaguluhan ka ng mga tao." Ano po ba ang ibig niyong sabihin?" Takang tanong ni 30. Minsan nang pinamugaran ng mga aswang ang baryong ito. Ilang siglo na rin ang nakalilipas. Pag-uumpisang kwento ng kapitan. "So ano po ba yung nangyari?" Seryosong tanong ni 30. Noon pa man ay sikat ang baryong ito dahil ito ang tirahan talaga ng mga aswang. Binata pa ako noon nang subukang lusubin ng mga kabaryo namin itong baryo ng mga aswang. Palihim na sinunog ang kanilang mga kabahayan hanggang sa maupos lahat ng bahay. Kinaumagahan, hindi na nagpakita yung mga aswang dito. Itinayo yung bagong baryo na pinamumunuan noon ng lolo ko hanggang sa paglipas ng panahon at ako na nga ang nagsisilbing kapitan ng baryo. Pagkikuwento ng kapitan.
Titig at seryosong nakikinig si 30 sa kwento nito. Nabaling ang paningin ni 30 sa babaeng lumabas mula sa kusina. May bitbit itong juice at biskwit. Inilapag niya ito sa mesa na nasa harapan nila. Bago pa man magtanong si 30, siya nga pala si Isa. Anak ko. Pagpapakilala nito sa kanyang anak. Sa totoo lang ay napakaganda ni Isa. Parang matanda lang ito ng ilang taon sa kanya kung pagbabasihan ni 30 ang itsura nito. Nginitian niya ito. Tiningnan lamang siya ni Isa at walang reaksyon. Agad na rin itong bumalik sa kusina. Ang mabuti pa, kumain ka muna at pagkatapos ay magpahinga na. Pwede ka rin magpalipas ng ilang araw dito kung gusto mo hanggang sa matapos mo yung sadya mo. Dumiretso ka lang at kumanan. Iyon ang pansamantala mong matutuluyan. Agad na pag-o-offer ng kapitan. Nakakaya naman po sa inyo, sabi ni 30. Huwag kang mahiya sa akin. Ano pat ama ako ng baryo na ito kaya obligasyon kong tulungan ang kahit na sinong nangangailangan ng tulong ko. Ani kapitan, huwag ka na ring mahihiya. Ituring mo na rin na bahay mo ito. O siya, kumain ka na muna at makapagpahinga ka na rin. Sige po, salamat. Sabi ni 30 na hanggang sa oras na iyon ay nahihiya sa kapitan. Tumalikod na ang kapitan at pumasok sa silid nito. Iginala ni 30 ang kanyang paningin sa napakalaking bahay ng kapitan. Gawa lamang ito sa light materials pero napakadisenteng tignan. Nang makita niya ang pinto ng kwarto na sinasabi ni kapitan ay pumasok na siya doon. At doon na lamang niya kinain ang inihain ng anak ni Kapitan Baldo. Humiga na siya sa kama matapos noon hanggang sa hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Isang marahang pagkatok ang nagpagising kay 30. Mabilis siyang bumangon at binuksan ang pinto. Tumambad sa harapan niya si Isa. Ganoon pa rin at walang emosyon ang mukha nito katulad kanina. Kakain na. Tipid na sabi nito at tumalikod sa kanya. Sa puntong iyon ay nawirduhan lalo si 30. Ewan ba niya pero kakaiba ang aura ni Isa. Parang na-magnet siya sa utos nito kung kaya't sumunod na lamang siya sa hapag at kita nga niyang nakahanda na ang hapunan. Nakaupo na rin si Kapitan Baldo roon. Umupo ka na at kumain. Nakangiting pagyaya sa kanya ni Kapitan Baldo. Umupo na siya at kumain. Nasa harapan niya si Isa na tahimik na rin kumakain. Kumusta nga pala ang pagpapahinga mo? Nakaidlip ka ba ng maayos? Tanong sa kanya ni Kapitan. Opo. Salamat nga pala ulit Kapitan sa pagpapatuloy niyo sa akin dito. Masyado pang maaga iho ang pagpapasalamat. Pero walang anuman. Nagagalak nga ako dahil may bisita kaming pumupunta rito eh. Sagot sa kanya ng kapitan. Matapos maghapunan ay iniligpit na ni Isa ang pinagkainan nila. Lumabas naman ng bahay si 30 para magpahangin. Doon nga'y may nakita siyang duyan sa gitna ng dalawang malalaking puno. Umupo siya roon at humiga. Ramdam niya ang preskong hangin na dumadampi sa balat niya. Mas gusto niya ang ganitong lugar kesa sa kinalakhan niyang Maynila na sobrang magulo.
Nasa ganitong pag-iisip si 30 nang may maramdaman siyang kaluskos sa matataas na talahib na hindi kalayuan sa kung saan siya nakaupo. Dahan-dahan siyang tumayo at nilapitan ng talahiban. Hahawiin na sana niya ang talahib nang may biglang humawak sa balikat niya. Agad ay nilingon ni 30 ang may-ari ng kamay na iyon at ang maamong mukha ni Isa ang nakita niya. Hindi ka na sana pumunta pa rito. Wala na namang buhay na tura ni Isa. Anong ibig mong sabihin? Agad na tanong ni 30 at naguguluhan siyang lalo sa sinasabi nito. Wala kang alam. Hindi mo alam ang pwedeng mangyari sa'yo rito. Sa pagkakataong iyon, mahina subalit may diin na ang turan ni Isa sa kanya. Agad siyang ginapangan ng takot, lalo sa paraan ng pagkakasabi ni Isa. Hindi niya kasi matanto kung anong ibig sabihin nito kaya mas lalo siyang naguguluhan. Pwede bang diretsahin mo na? Ano ba ang meron sa lugar na ito at sinasabi mong delikado? Kapag sinabi ko bang… At hindi na natapos pa ni Isa ang sinasabi niya nang tawagin siya agad ng ama, si Kapitan Baldo. Dinugtungan na lamang ni Isa ng, basta't umalis ka na sa lugar na ito bago mo pagsisisihan ng mangyayari. Saka siya muling tinalikuran at iniwan. Nagtataka namang naiwan si 30 sa labas ng bahay. Ewan ba niya pero parang may kakaiba sa mga sinasabing iyon ni Isa. Hindi lang siya sigurado roon. Hinihingal na napatigil siya sa pagtakbo nang makita niya ang isang malaking itim na aso sa harapan niya. Doon ay nilukuban siya ng takot sa kanyang buong katawan. Nai-imagine na niya ang katapusan niya ng mga sandaling iyon. Napaatras pa siya nang bahagyang lumapit sa kanya ang naturang hayop. Iniisip niya kung ito na ba talaga ang katapusan niya. Kung dito na ba sa ganitong paraan magtatapos ang kanyang buhay. Nanginginig na ang buong katawan niya sa sobrang hilakbot sa isipin na sa oras na sakmali na siya ng napakalaking hayop na iyon ay tiyak na ang katapusan niya. Nagulat na lamang siya nang makitang tinanguan siya ng naturang hayop na parang sinasabi nitong sundan siya nito. Hindi na siya nagdalawang isip pa at sinundan niya ang hayop na iyon hanggang sa makalabas siyang ligtas sa lugar na iyon. Napabalikwas ng bangon si 30 nang mapanaginipan niya ang senaryong iyon. Ewan niya kung ilang beses na ba niya iyong napapanaginipan. Agad na tumayo si 30 sa kanyang kama at lumabas na kanyang silid. Tinungo niya agad ang kusina para sana uminom ng tubig. Hindi na niya hinanap ang switch ng ilaw dahil kung tutuusin ay naaaninag naman niya ang dinaraanan niya dahil sa liwanag ng kabilugan ng buwan na lumalagos sa bintana ng kusina. Hahakbang pa sana si 30 nang may mapansin siya sa kusina. Tiningnan niya ito ng maigi at gayon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata sa gulat nang isang figura ng tao ang nakita niya at ito'y walang iba kundi si Isa. Nakaupo ito sa sahig habang nilalantakan ang isang patay na hayop. Bumaligtad otomatiko ang sikmura ni 30 sa sobrang pandidiri. Sa kanyang nasaksihan ay muntik pa nga siyang masuka pero agad-agad ay tinakpan niya ang bibig
upang nang sa ganon ay hindi siya makakalikha ng kahit na anumang tunog. Mabilis siyang bumalik sa kwarto niya at marahang nilak ang pinto nun. Dito na umagos ang lahat-lahat sa kanyang memorya sa nais sabihin ni Isa sa kanya. Ito na nga ba yung gustong sabihin ng babae na delikado ang lugar na iyon? Na dahil aswang sila? Sila ng kanyang amang si Kapitan Baldo? Paano kung aswang ang lahat ng nakatira sa baryong iyon? Ito nga marahil ang matibay na ebidensya na nakita niya at napatunayan talaga na totoo ang mga aswang. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Napatingin si 30 kay Kapitan nang magsalita ito. Nasa harapan na sila ng mesa ng umagang iyon para mag-almusal. Alam niyang mapapansin iyon ni Kapitan dahil hindi nga siya nakatulog ng maayos dahil na rin sa nakita niya kagabi. Nagsinungaling na lamang siya sa pagsabing, "Opo, parang namamahay pa rin po kasi ako eh." "Hindi mo rin ginagalaw ang pagkain mo. Hindi mo ba gusto yung niluto ko? Kung gusto mo, ipagluluto na lang kita ng gusto mo." Agad na sabad ni Isa. Wag na, wag. Wala lang siguro akong gana eh. Nga pala, uuwi na po ako ngayon. Nais ko po sana magpaalam sa inyo. Naku, bukas na. May handaan mamayang gabi. Magpapakain ako ng buong baryo para sa aming masaganang ani. Wika ni Kapitan. Sa isip-isip ni 30 ay kailangan na niyang umuwi dahil alam na niya ang mangyayari kapag siya ay nagtagal pa ng ilang minuto rito. Umarte na lamang siya at hindi nagpahalata na alam na niya na aswang ang mga ito. Alam niyang hindi totoo ang kwento sa kanya ni Kapitan. Alam niyang binaliktad lang niya ang kwento at ang mga ito talaga ang tunay na aswang. Subalit sa kabila nito, pinaunlakan pa ni 30 ang imbitasyon sa kanya ng Kapitan. Nabuo rin sa isip niya ang plano niyang tumakas mamaya sa oras na abala na ang mga ito at nang sa ganun ay hindi mapapansin ang kanyang pagtakas. Dumating na ang gabi ng pagtitipon. Lahat ng tiga-baryo ay naroroon. Nagkakasiyahan at ang daming handa at maging ang mga inumin ay bumabaha. May mga kumakain at nagsasayawan at ito na ang pinakahihintay na pagkakataon ni 30 upang tumakas sapagkat ang lahat ay abalang-abala. Pero bago siya pumunta sa handaan ay nagpahid siya ng bawang sa kanyang katawan. Alam niya kasing takot ang mga aswang sa bawang kaya hindi siya malalapitan ng mga ito. Tatayo na sana si 30 sa kinauupuan niya nang tawagin siya ni Kapitan Baldo para ipakilala sa lahat. Ipinakilala siya nito bilang isang panauhin at hindi lamang basta-bastang panauhin kundi napaka-espesyal na panauhin. Wala na ring nagawa pa si 30 kundi ang lumapit sa gitna. "Anong amoy yan?" Agad na bulalas ng isang babae na naroroon. "Oo nga, mukhang amoy yun ng bawang ah." Bulalas ni Kapitan. Doon ay agad nang nagsalita si 30. "Huwag kayong lumapit sa akin mga aswang!" Sabay labas ng isang supot ng asin.
Anong pinagsasabi mo? Anang isang lalaki. Huwag na kayo magmaang-maangan. Alam kong pugad ng mga aswang ang lugar na ito. Dahil sa sinabi ni 30 ay nagkagulo ang mga tao. Naghihintay siya na kainin siya ng mga ito dahil alam na niya ang sekreto ng bawat isa sa baryo, pero hindi iyon nangyari. Isang babae ang sumigaw at sabi, "Walang aswang sa baryong ito dahil pinatay na namin ang mga salot na yon." Si Isa. Nakita ko siyang kumakain ng hilaw. Kumakain siya ng hayop. Sabay turo ni 30 kay Isa at hindi man lamang ito umimik. Si Isa? Ang ampon ni Kapitan Baldo? Sigaw ng isang matandang lalaki. Walang hiya ka, Baldo. Nag-aalaga ka pala ng salot sa baryong ito? Anang isa pang lalaki. Magpapaliwanag ako. Ngunit hindi na natapos pa ng kapitan ang sana'y sasabihin nang undayan ito ng saksak ng isa pang lalaki. Otomatikong namatay ang kapitan ng oras na iyon kung kaya't napasigaw na lamang si Isa. Makaraang humandusay na rin si Kapitan Baldo. Ilang segundo pa ay nag-iba ang anyo ng dalaga. Naging isang malaking itim at mabangis na aso ang anyo nito. Agad ay sinunggaban niya ang lalaking sumaksak sa tatay nito. Hinila agad ng nangangalit na malaking itim at mabangis na aso ang lamang loob ng lalaking iyon, makaraang mabutas ang tiyan nito. Nagkagulo agad ang buong paligid. Nakita niyang hinabol ng mga tao ang malaking itim na aso at maging ito ay gusto rin nilang patayin. Gusto nilang patayin si Isa. Wala na ring pagpapaliwanag, pero sa nakikita niya, si Isa lang ang aswang sa baryong ito. Nagpapanggap itong tao para maging normal ang buhay at hindi siya mapaghalataan ng taong baryo. Dahil sa nangyari, nakonsensya si 30 dahil sa ginawa niya. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi sana malalaman ng mga tao na aswang si Isa. Hindi sana ito hinahabol ng taong baryo para patayin. Sinundan ni 30 ang direksyon kung saan tumakbo si Isa at halos lahat na ng taong baryo ay hinahabol ito at isa lang ang gusto na mangyari. Kailangan niyang iligtas ngayon si Isa sa tiyak na kapahamakan at hindi kasi nito deserve ang mamatay sa kamay ng mga tao. "Ayun siya!" sigaw ng isang lalaki. Agad na naghagi sa mga ito ng sibat at kung ano-ano pang matutulis na kawayan. Naawa tuloy siya kay Isa. Siya ang dahilan kung bakit nalaman ng mga ito ang sikreto nito at siya ang dapat sisihin sa nangyari. Lakad takbo niyang tinungo ang direksyon kung saan nila hinahabol si Isa hanggang sa may napansin siyang katawan sa talahiban. Nilapitan niya iyon at nalaman niyang si Isa iyon. Nanghihina ito at kitang-kita ang mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan. "Bakit ka pa bumalik dito, Emilio?" Mahinang tura ni Isa. Nagulat siya sa sinabi nito. Paano nito nalaman ang totoo niyang pangalan? "Alam kong ikaw yan. Ako ito. Si Isabel. Isabel. Bakit ka pa bumalik? Hindi ka na sana bumalik pa. Tanggap ko nang hindi tayo para sa isa't isa. At pinilit kong tanggapin iyon dahil magkaiba tayo ng uri." Parang binuhusan ng malamig na tubig si 30 o mas kilalang Emilio Trinidad III sa nalaman niya. Ang babaeng nasa harapan niya
ay ang babaeng ikinikwento sa kanya dati ng lolo Emil niya. Ang babaeng minahal nito at nagligtas ng buhay niya. Ang babaeng isinakripisyo ang sarili para lamang makaligtas ang lolo niya. Kung pwede lang daw balikan ng lolo niya si Isabel dati, pero hindi nito iyon nagawa dahil naduwag ito. Naduwag itong harapin ang mga halimaw na aswang. Ikaw si Isabel? Ikaw ang kasintahan ng lolo ko? Hindi makapaniwalang bulalas ni 30. Sa katunayan ay magkamukha talaga sila ng lolo Emil niya noong kabataan pa nito, kaya nga dito rin isinunod ang pangalan niya. Nung isang gabi ay pumasok ako sa kwarto mo dahil natukso akong kainin ka. Pero hindi ko nagawa nang makita kong suot mo yung pulseras. Yun yung ibinigay ko dati kay Emil. Akala ko noong unay na mamalikmata lang ako. Akala ko ikaw si Emil at bumalik para sa akin. Nang hihinang turan ni Isa. Tunay na nasa kanya ang pulseras ng lolo niya. Ibinigay sa kanya iyon ng lolo niya at ayaw nitong mawala iyon dahil mahalaga raw iyon sa kanya. Pero hindi ako ang lolo ko. At hindi na nakapagsalita pa si 30 nang bigla siyang sunggaban ng halik ni Isa. Halik na parang ibinalik siya sa nakaraan at parang nararamdaman niya kung ano man ang nararamdaman ng lolo nitong nagmamahal noon kay Isabel. Ngunit hindi nagtagal ang halik na iyon dahil nabitawan siya ni Isa. Naging maagap naman si 30 at nasalo niya ang babae. Kailangan nilang makaalis sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon at kailangan niyang iligtas si Isa. Binuhat niya ang babae at tinungo ang daan papalabas ng baryo. Nang makalabas na sila doon ay napatigil sa paghakbang si 30 nang may mapansin siyang bulto ng tao na nakatayo sa hindi kalayuan. Mabilis ang hakbang na lumapit ito sa kanya. Mabilis naman siyang naglakad palayo habang karga-karga si Isa. Baka isa iyon sa mga taong humahabol dito at nais patayin si Isa. Nagulat na lamang siya nang walang ano-ano'y bigla na lamang itong lumitaw sa harapan niya. Napakabilis ng pangyayari at napakahirap paniwalaan. Subalit nang makita niyang husto ang itsura ng naturang lalaki. Ibigay mo sa akin ang kapatid ko kung gusto mo pang mabuhay. Angil ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni 30 sa narinig. Kapatid ni Isa, ang lalaking nasa harapan niya. Nagulat na lamang si 30 nang mag-iba rin ang itsura nito. Naging nakakatakot. Mapupula ang mga bibig at lumitaw na rin ang matatalas niyang ngipin. Sigurado siyang matagal na nitong hinahanap si Isa at marahil ito rin ay dahil sa kagagawan ng mga patayan sa lugar kung saan umaatake ang aswang. Talagang napakasama nito. Hinawakan nito ang balikat niya at itinapon siya nito ng ilang metro. Ramdam ni 30 ang pagtama ng likod niya sa lupa at napakasakit nun. Nakita na lamang niyang binuhat ng lalaki si Isa. Alam niyang kukunin nito iyon pero hindi pwede. Hindi pwedeng maduduwag siya. Hindi siya ang lolo niya. Sa pagkakataong iyon ay hindi rin niya maipaliwanag kung bakit nakaramdam siya ng kakaiba. Parang mahal na rin niya si Isa at dapat ay ipagtanggol niya ito. Dahan-dahang tumayo si 30. May kinuha siya sa bulsa ng pantalon niya. Isa itong bakal na krus na may matulis na dulo. Isinawsaw niya iyon sa isang maliit na bote na may lamang bendita.
Patakbo niyang sinugod ng kinaroroonan ng lalaking halimaw at inundayan niya ito ng saksak sa leeg gamit ang tulis ng bakal na krus. Bumaon ng kalahati sa leeg nito ang krus na bakal at napasigaw naman ito sa sobrang sakit habang sapo ang leeg nito. Ilang sandali lang ay umusok na ang katawan nito at doon na rin nagkaroon ng pagkakataon si Emil na itakas si Isa. Matapos i-review ni 30 ang isinusulat niyang blog ay agad niya itong ipinost. Wala pang isang minuto ay marami na ang nahook sa blog niya. Marami ang na-amaze sa kwento niya. Naging viral kung tutuusin ang blog niyang iyon at ginawa ng sari-saring review sa iba't ibang social media platform. Marami ang nagpa-unlock ng interview sa kanya pero tinanggihan niya ito. Isa pa, wala namang nakakaalam kung sino siya sa tunay na buhay. Nananatili siyang anonymous para maproteksyonan din niya ang kanyang privacy at ang seguridad ng kanyang pamilya. 2 taon na rin silang nagsasama ni Isa. Nakaalis sila sa baryo at nailigtas niya sa tiyak na kapahamakan o kamatayan ang dalaga. Ikwinento ni Isa ang nangyari noon sa kanila ng lolo niya at totoo rin ang kwento ni Kapitan Baldo sa kanya. Noong araw na sinunog ng mga taong bayan ang baryo ng mga aswang ay lihim itong iniligtas ni Mang Baldo. Napakabuti ng kapitan dahil bukod sa pagliligtas na ginawa nito ay itinuring din siyang tunay na anak kahit na magkaedad lamang sila noon base sa itsura niya. Sa katunayan kasi, mabagal ang pagtanda ng mga aswang. Tulad ni Isa. Ngayon ay masaya na silang nagsasama ni Isa. Sa katunayan pa nga'y nabiyayaan sila ng anak na babae at pinangalanan nila itong Isay. Masaya si 30 sa buhay na kanyang pinili. Alam din naman niyang darating ang panahon at tatanda na rin si Isa kahit na mabagal ang pagtanda nito. Alam niyang ipapasa ni Isa ang kapangyarihan ng pagiging isang aswang sa anak nila pero sinisigurado ni 30 na lalaking normal ang kanilang anak. Kahit na sa murang edad, ipinaiintindi nila ito sa bata. Hindi po pala lahat ng monster ay masama, no Papa? Ani Isay, isang beses nang kakwentuhan siya ni 30 tungkol sa mga aswang. Ito kasi yung madalas na gustong topic ni Isay sa kanilang kwentuhan sa gabi bago siya matulog. Tama ka anak. Minsan, nagiging masama lang sila dahil sa mga taong ginagawan din sila ng masama. Kaya anak ha, huwag mong kalilimutan ang bilin ko sa'yo na kapag dumating na ang oras mo ay huwag mong ituring na kakaiba ka. Ituring mo rin yung sarili mo bilang isang normal na tao. Hindi kaaway ang mga tao. Katulad ka rin nila. Kaya deserve mong mabuhay ng normal. Ani 30 sa 7 taong gulang niyang anak. Opo Papa, palagi ko pong iisipin yun. Anang kanyang anak na si Isay bago nito tuluyang ipikit ang mga mata para matulog. Nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito? Hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media.
Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive. Mga solid HTV positive. Ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.